For today, basta naman ang mangyari mga kaibigan, meron man tayong mga paghanda, meron man tayong kung meron man kulang sa atin, tulad nung sa mga iba nating mga kababayan, partner, kasi diba, hindi naman pantay-pantay lahat ang pagse-celebrate natin. Tama? What I'm trying to say in celebration is yung handaan, yung in preparation, pero the most important thing there is yung preparasyon natin to makipag-celebrate sa birthday ni Jesus. Right? Yeah, the whole nation, partner. At huwag natin kakalimutan yung salitang pag-ibig sa puso po natin. At yung salitang pasensya sa puso rin po natin, mga kanyusig. Sinasabi ho sa Colossus, magpasensya kayo sa isa't isa, kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. This is the time, Timing na timing, partner, diba? At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. That's the very purpose, ladies and gentlemen. Bakit tayo nandito ngayon at bakit tayo nagkakasama-sama? Tama, nagkakaisa sa pang-spiritual ho natin pamumuhay. Diba? Dahil yun ang gusto ng Diyos At yun din ang dahilan bakit dumating ho si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo, sa mundong ibabaw na ito, nagkatawang tao, naging anak ng tao, para tayo pagsama-samahin. Tama? Hindi para paghiwa-hiwalayin. Okay? Oo. Sa ngalan ng ating Ama sa Langit, mga kaibigan. At sana, hindi lang kaplastikan yung ating pagpapakita ng kabutihan, pagmamahal, yung pagbibigay ng pag-asa, pag-forgive, pagpapatawad ho sa kapwa. Sana ngayon itong panahon na ito, magsimula ang lahat. Binibigyan naman tayo palagi ho ng Panginoon Diyos ng panahon para magbago po sa ating buhay. Hindi ba? Matuto tayong manalangin, hindi lang ho para sa ating mga sarili, kundi panalangin din po natin ang ating mga kababayan, ang ating komunidad, ang ating kapitbahay, ang pamilya ho natin, our family circle, our clan, taong gobyerno. Lahat po tayo. Huwag tayong maging selfish. Huwag tayong maging makasarili na pangsarili lamang ho natin yung ginagawa natin hong panalangin, mga kapatid, mga kaibigan. Diba? At sa buhay na ito, sabi nga nila, be like nature, never give up. For example, Darlene, sa kapatid mo, sa kaibigan mo na talagang sobra ang pride. Alam mo yun? Yung bang ayaw patalo sa'yo. Na talagang feeling niya mas magaling. Diba? Pero sa tingin mo, lagi siyang may kamali o ano man, diba? Give him a chance. Give them a chance. Sige lang, give them a chance. Until such time that they will realize, partner, na napakabuti mong tao. Tandaan mo yan. Kahit anumang ibato sa'yo, tanggapin mo. Pero mamayani nawa sa puso mo yung pagmamahal pa rin at pagpapatawad at pagbibigay ng pagkakataon doon sa tao para magbago. Amen? Amen. Sa pamilya din ho, ganun din ho At ang tanging paraan, para masolusyonan po natin yan at makakatulong ho tayo, ay wag ho tayong tumigil na ipagdasal ho yung taong ito, yung mga taong ito, na mahal po natin sa buhay, na bakit ho ganun ang kanilang pag-uugali. Diba? Dahil yun ang kinalulugdan at kagustuhan po ng Panginoong Diyos. Sa buhay po nating ito, in life, ano man ang gusto ho nating i-pursue sa buhay po natin, we may be experience setbacks that makes us wanna give up. Like for example, in a relationship with your loved ones, right? In this time, sabi ho, think of how the animals of nature also experience setbacks in their pursuits, but still strive to complete their goals. So, sabi po nung isang advice din dito,
Be like nature. No? Never give up. Never give up. Tandaan po natin, a bird doesn't give up building its nest after a strong wind has blown half of it away. It continues to foraging until it completes its nest. Hindi siya tumitigil, di ba? Hanggat hindi niya nagagawa yung nest, yung tahanan po ng kanyang pamilya. And also remember, mga kapatid, that a river doesn't stop flowing when it encounters rocks. It carves its way around them, proving that persistence can overcome obstacles. Kita ho ninyo, kahit may nakabalandrang bato na malaki, partner, diba? Gagawa ng paraan ng tubig na makalusot. Tama. Okay? And also, a tree doesn't stop growing when its branches break. It sprouts new ones, showing that resilience leads to renewal. These are the things that we have to put in mind and also in our heart. And also remember that a sunrise doesn't give up shining because of clouds. It waits for the right moment to break through, reminding us that patience reveals light. Also, the spider. Alam niyo naman yung spider, di ba? A spider doesn't abandon its web when it's torn. It patiently weaves again, teaching us the value of determination. So sana ganun po tayo lahat, mga kaibigan. Matuto tayo sa buhay na meron tayo ho ngayon, and don't give up, never give up. As always, the guidance of the Lord above, our God and Savior, to protect us, to be with us sa lahat ng oras. Mga ka-music. Alright? So, for today, Monday, mga kaibigan, ito po yung aming huling araw sa taong 2024. Okay?